Pirmahan mo na ito. Ngayon din. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng bakal habang inilalapag ang annulment papers sa lamesa. Sa tapat niya, nakangisi ang biyangnan niyang si Senyora Carmen at ang babaeng si Valeria. Habang nakakuyom ang kamay ni Isabel sa ultrasound sa loob ng bulsa, pinili niyang huwag magmakaawa. Lumagda siya at lumabas sa malakas na ulan. Isang tanong na lang ang naiwan. Paano niya ito nagawa sa akin? Huwag mo na akong gawing pabigat sa buhay mo, Isabel. Tapos na tayo. At siguraduhin mong wala kang dadalhin kahit isang pirasong sinulid mula sa pamamahay na ito. Ang mga salitang yon ni Rafael ay tumarak sa dibdib ni Isabel na mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang opisina ni Rafael sa V-Corp. Ngunit pakiramdam niya ay isa siyang pulubi na hinihinga ng limos ng kaunting awa. Sa kanyang harapan, ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay ay nakatingin sa kanya nang may pandidiri. Tila ba isa siyang mantsa sa malinis nitong suit. Dahan-dahang ibinaba ni Isabel ang paningin sa kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ang isang maliit na lalagyan ng pagkain, ang paboritong adobo ni Rafael na maaga niyang iginayak. Galing pa siya sa ospital, pagod at nahihilo mula sa pagsusuri, ngunit tiniis niya ang lahat para lamang madalhan ang asawa ng tanghalian at ibalita ang isang himala. Sa loob ng bulsa ng kanyang suot na lumang cardigan, naramdaman niya ang gasgas na papel ng ultrasound. Gusto niyang isigaw na may dalawa silang anghel na darating, na may dahilan pa silang ayusin ang lahat. Ngunit ang malamig na titig ni Rafael ay tuluyang nagpatahimik sa kanya. Bakit, Rafael? Ang tanging naibulalas niya. Ang boses niya ay nanginginig, halos hindi marinig sa gitna ng aircon na humuhuhuni sa silid. 4 na taon kitang pinagsilbihan. Tiniis ko ang lahat ng panglalait ng mama mo, lahat ng hirap, para lang masuportahan ka sa pangarap mo. Isang nakabubinging tawa ang nagmula sa sulok ng silid. Doon ay nakaupo si Senyora Carmen, ang kanyang biyangnan, habang dahan-dahang humihigop ng tsaa. 4 na taong pagsasayang ng panahon kamo. Tingnan mo ang sarili mo, Isabel. Isang hamak na probinsyana na walang alam gawin, kundi ang magluto at maglaba. Hindi mo ba nakikita? Si Valeria ang kailangan ni Rafael. Siya ang may koneksyon. Siya ang may yaman na magliligtas sa kumpanya natin. Ikaw ay isang pabigat na dapat nang itapon sa basurahan. Tumayo si Valeria mula sa pagkakasandal sa pinto at lumapit kay Isabel. Amoy na amoy ni Isabel ang mamahaling pabango nito na tila nanunuya sa kanyang amoy kusinang kasuotan. Huwag mo nang pahabain ito, Isabel. Pirmahan mo na ang annulment papers. Binayaran na namin ang lahat ng utang ng pamilya mo sa probinsya. Isipin mo na lang na ito ang bayad sa 4 na taong pagiging katulong mo rito. Bumalik ang tingin ni Isabel kay Rafael, umaasang makakakita kahit isang kislap ng pagmamahal o pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit wala. Ang Rafael na kilala niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga pangako sa ilalim ng mga bituin sa kanilang nayon, ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estranghero na ang tanging sinasamba ay ang kapangyarihan at pera. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang bolpen. Ang kanyang mga daliri ay tila yelo sa lamig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito sa harap ng kanyang mga kaaway. Sa bawat guhit ng kanyang pirma, naramdaman niya ang pagkapunit ng kanyang puso. Isang pirma para sa 4 na taong papagsasakripisyo. Isang pirma para sa pamilyang binuo niya sa kanyang imahinasyon na ngayon ay gumuho na. Matapos lumagda, dahan-dahan niyang inilabas ang lalagyan ng pagkain at iniwan ito sa gilid ng lamesa. Para ito sa huling pagkakataon na naisip kita, Rafael, hindi dahil asawa kita, kundi dahil kinahabagan kita. Umalis ka na. Walang emosyong sagot ni Rafael nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Lumabas si Isabel sa opisina nang hindi lumingon.
Sa bawat hakbang niya sa marangyang lobby ng V Corp, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya nang may pangungutya. Nang marating niya ang pintuan ng gusali, sinalubong siya ng isang madilim na langit. Walang ano-ano, ang ulan ay bumuhos ng napakalakas, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay kasing hapdi ng mga sampal na natanggap niya sa loob. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, walang payong, walang direksyon. Ang kanyang suot na sapatos ay unti-unti nang pinapasok ng tubig, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyang dumadaan at ang lagaslas ng tubig sa kalsada, tanging ang tibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Isang mabilis at takot na tibok. Napahinto siya sa tapat ng isang saradong tindahan. Inilabas niya ang ultrasound mula sa kanyang bulsa. Basa na ito, lukot, at halos hindi na makita ang itim at puting larawan ng dalawang maliliit na tuldok sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait na kinikimkim niya ay sumabog. Napaupo siya sa basang semento, niyakap ang kanyang sarili, at humagulhol sa gitna ng dilim. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo sa hapdi, at ang kanyang boses ay tila kinakain ng bawat pagkulog sa langit. Bakit ang taong minahal niya ng higit sa kanyang sarili ang siyang magbibigay sa kanya ng pinakamasakit na sugat? Bakit kailangang sa gitna ng kanyang pinakamasayang balita ay doon pa siya itatapon na parang basura? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. "Huwag! Huwag niyo akong iwan!" Bulong niya sa kanyang mga anak. Ang kanyang boses ay nanginginig sa panalangin. "Kayo na lang ang meron ako." Habang pilit siyang tumatayo, isang pares ng sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Isang itim na payong ang dahan-dahang tumakip sa bumubuhos na ulan sa kanyang ulo. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang paningin upang makita kung sino ang taong iyon, ang dilim ay unti-unting lumamon sa kanyang paningin. Ang huling naririnig niya ay ang malakas na buhos ng ulan na tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Paano ko sila palalaking mag-isa kung pati ang sarili ko ay hindi ko na kayang itayo? Paano ko itatago ang katotohanang ang kanilang ama ang pumatay sa puso ng kanilang ina? 4 na taon ang lumipas, ngunit ang sugat sa puso ni Isabel ay tila sariwa pa rin tuwing sasapit ang takip-silim sa dalampasigan ng Cebu. Ang init ng araw sa Paraiso Resort ay malayo sa lamig ng gabing iyon sa Manila, kung kailan iniwan siya ng kanyang dangal at ng lalaking tanging minahal niya. Ngunit ngayon, wala na ang mahina at umiiyak na Isabel. Ang nakatayo sa harap ng malawak na asul na dagat ay si Isabel Santos, ang iginagalang na operations manager ng pinakasikat na eco resort sa isla. Suot ang kanyang puting linen na blazer at maayos na nakapusod na buhok, mabilis ang bawat hakbang ni Isabel patungo sa conference room. Hawak niya ang ilang mga dokumento na magsisilbing kalasag ng kanilang komunidad. Isang malaking kumpanya mula sa Manila ang nagtatangkang bilhin ang kanilang lupain upang gawing isang dambuhalang kasino at hotel complex. "Handa na ba ang lahat?" tanong niya sa kanyang sekretarya na si Marie. Ang boses ni Isabel ay kalmado, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. "Opo, Miss Isabel. Nandoon na ang mga kinatawan ng V Corp. Kanina pa sila naghihintay." Mukhang hindi sila sanay na pinaghihintay, lalo na ang kanilang CEO. Sagot ni Marie na may halong kaba. Sa pagbanggit ng V Corp, naramdaman ni Isabel ang isang mabilis na kislap ng kaba sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong iwinaksi. Maraming kumpanya sa Manila ang may letrang V sa pangalan. Hindi siya dapat magpadala sa multo ng nakaraan. Huminga siya ng malalim. Inayos ang kanyang postura at dahan-dahang itinulak ang pinto.
Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng silid ay tumama sa isang lalaking nakatayo malapit sa balkonahe. Nakatalikod ito, ngunit ang tindig pa lang nito, ang matikas na balikat at ang paraan ng pagkakalagay ng mga kamay sa bulsa ng kanyang mamahaling suit ay nagpatigil sa pagtibok ng mundo ni Isabel. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. At sa sandaling iyon, ang 4 na taon ng pananahimik ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Si Rafael, ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng panunuya, ngayon ay nanlaki sa matinding gulat. Ang hawak nitong mamahaling fountain pen ay bumagsak sa sahig na lumikha ng isang tunog na tila bumasag sa katahimikan ng silid. Ngunit ang mas masakit para kay Isabel ay ang makitang walang nagbago sa kanya. Mas lalo itong nagmukhang makapangyarihan. Mas lalong nagmukhang matagumpay sa kabila ng pagdurog sa buhay ng iba. Isabel, ang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang hangin na nagdala ng lahat ng pait ng nakaraan. Hindi kumurap si Isabel. Pinanatili niya ang kanyang mukha na kasing tigas ng bato. Magandang umaga, Mr. Villanueva. Ako ang operations manager ng Paraiso. Maari na tayong maupo upang simulan ang negosasyon. Umupo si Rafael nang tila wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa mukha ni Isabel. Sinusuri ang bawat anggulo nito. Tila ba naghahanap ng bakas ng babaeng iniwan niya sa ulan. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang isang propesyonal na estranghero. Hindi ko akalain. Akala ko. Nauutal na simula ni Rafael habang ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa ibabaw ng lamesa. Akala mo ay namatay na ako sa gutom? O baka naman akala mo ay tuluyan na akong nawala? Putol ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig at walang halong emosyon. Narito tayo para sa negosyo, Mr. Villanueva. Ang Paraiso ay hindi ipinagbibili. Ang aming mga residente ay may karapatan sa lupang ito at wala kaming balak pirmahan ang foreclosure contract na dala mo. Pilit na ibinalik ni Rafael ang kanyang pagiging professional, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ang inaalok ng V-Corp ay higit pa sa halaga ng lupang ito, Isabel. Maaari kayong lumipat sa mas magandang lugar. Ito ay para sa pag-unlad ng ekonomiya. Ang pag-unlad na sinasabi mo ay nangangahulugan ng pagwasak sa kalikasan at sa buhay ng mga taong narito. Sagot ni Isabel habang inilalapag ang isang kontradokumento. Huwag mong gamitin ang salitang pag-unlad sa harap ko. Alam nating dalawa na ang tanging mahalaga sa'yo ay ang numero sa iyong bank account. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, tumayo si Rafael at lumapit sa gawin ni Isabel upang ituro ang isang bahagi ng mapa. Habang lumalapit siya, ang bango ng kanyang pabango, ang amoy ng tagumpay at kapangyarihan ay muling sumalakay sa pandama ni Isabel. Ngunit may isang bagay na nagpatigil kay Rafael, ang amoy ni Isabel, ang pamilyar na bango ng sariwang bulaklak ng jasmine na laging suot nito noong sila ay nagsasama pa. Ang amoy na yon ay tila isang susi na nagbukas ng lahat ng pintuan ng pagsisisi sa puso ni Rafael. Ang kanyang kamay na nakaturo sa mapa ay nagsimulang manginig. Malapit na malapit siya sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay may 1,000,000 kilometro ang distansya sa pagitan nila. Isabel, pag-usapan natin ito. Sa labas ng trabaho, mahinang pakiusap ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi matukoy ni Isabel. Pagsisisi o pangungulila. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Mr. Villanueva. Tapos na ang oras ng pulong na ito. Madiing sabi ni Isabel. Tumalikod na si Isabel upang lumabas. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura ng pinto, isang ingay ng maliliit na paa ang nagmula sa labas. Ang pintuan ay biglang bumukas ng malakas at 2 batang lalaki na may madudungis na mukha dahil sa paglalaro ng buhangin ang mabilis na pumasok sa silid. Mama, Mama, tingnan mo ang nakuha naming alimango. Masayang sigaw ng isa sa mga bata habang itinataas ang isang maliit na balde.
Napatigil ang mundo. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila hinigop palabas. Dahan-dahang tumingin si Rafael sa dalawang bata. Sila ay may 4 na taong gulang na. Ang kanilang mga mata, ang hugis ng kanilang ilong, at ang paraan ng kanilang pagtayo ay tila isang replika ni Rafael noong bata pa siya. Sila ang mga buhay na imahe ng lalaking nasa harap ni Isabel. "Mama, sino siya?" tanong ng isa pang bata. Si Leon, habang nakaturo ang kanyang maliit na daliri kay Rafael. Si Rafael ay tila isang rebulto na hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Mayroon siyang mga anak. At ang mga batang ito, na dapat ay lumaki sa yaman at kalinga, ay itinago sa kanya ng babaeng itinapon niya. "Lucas, Leon, lumapit kayo kay Marie," utos ni Isabel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa takot na baka agawin ang kanyang mga anak. Nang makaalis ang mga bata, humarap si Isabel kay Rafael na ngayon ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Sila ba? Sila ba ang wala kang karapatang magtanong, Rafael? Putol ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Umalis ka na. Ngayon din." Ngunit habang papaalis si Rafael, isang bagay ang napansin ni Isabel sa ibabaw ng lamesa. Ang folder na dala ni Rafael ay bahagyang bukas, at doon ay nakita niya ang isang listahan ng mga residente. Ngunit ang huling pahina, ang pahina na dapat ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya, ay tila sadyang pinunit. Sino ang nagtatago ng katotohanan kay Rafael? At ano ang gagawin ni Rafael ngayong alam na niyang ang buhay na winasak niya ay may iniwang 2 anghel na kamukhang kamukha niya? Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni Rafael. Nakatitig siya sa pintong kapapasara pa lamang, kung saan huling nakita ang 2 batang tila kinuha mula sa kanyang sariling mga alaala noong siya ay bata pa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Dahan-dahang lumabas si Rafael sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang bigat. Natagpuan niya si Isabel sa balkonahe ng resort, mahigpit na nakayakap sa 2 bata habang nakatingin sa malawak na dagat. Ang mga bata, sina Lucas at Leon, ay abala sa pagpapakita ng kanilang mga nakuhang kabibe, ngunit ang bawat tawa nila ay tila isang saksak sa dibdib ni Rafael. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang mga maliliit na balikat na yon. "Isabel!" Ang mahina niyang tawag. Agad na humarap si Isabel, at ang init ng pagmamahal sa kanyang mga mata para sa mga bata ay mabilis na napalitan ng nagiyayalong galit nang makita siya. "Huwag kang lalapit, Rafael," ang madiin niyang babala. Ngunit hindi nakinig si Rafael. Lumuhod siya sa harap ng mga bata. Ang kanyang paningin ay nakatuon kay Lucas, ang batang mas kamukha niya, ang batang may parehong matigas na panga at matapang na mga mata. "Kamusta kayo?" ang tanong niya. Ang boses ay puno ng pait at pagsusumamo. Lumingon si Lucas kay Rafael, ngunit sa halip ng ngiti ay isang matalim na tingin ang ibinigay nito. Hinila ng bata ang kamay ni Leon at mabilis na nagtago sa likod ni Isabel. "Mama, sino po ba siya? Bakit po siya nakatingin sa amin ng ganyan?" Ang tanong ni Lucas na may halong takot at pagdududa. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal sa mukha ni Rafael. Ang sarili niyang dugo at laman ay kinakatakutan siya. "Wala siyang kinalaman sa inyo, Lucas. Huwag kayong makikipag-usap sa mga estranghero," sagot ni Isabel habang mas hinihigpitan ang pagkakahawak sa mga bata. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan.
Sila ay sa akin lamang, Rafael. Isinilang ko sila ng mag-isa. Pinalaki ko sila nang wala ka. At hinding-hindi ko hahayaan na dungisan mo ang kanilang mundo ng iyong presensya. Tumalikod na si Isabel at dinala ang mga bata palayo. Naiwan si Rafael na nakaluhod sa buhanginan. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa mainit na lupa. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Rafael sa kanyang marangyang suite. Bawat sulok ng silid ay tila nagpapaalala sa kanya ng araw na yon sa Manila. 4 na taon na ang nakalilipas. Muling nagbalik sa kanyang gunita ang hitsura ni Isabel nang pumasok ito sa kanyang opisina. Naalala niya ang pamumutla nito, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan na sadyang hindi niya binigyang pansin dahil sa sobrang pagkabulag sa ambisyon. Paano ko nagawang maging ganito kamanhid? Ang bulong niya sa sarili habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Isang matinding pagsisisi ang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Napagtanto niya na ang lahat ng yaman at tagumpay na ipinagmalaki niya ay walang halaga kumpara sa mga yakap na hinding-hindi niya naranasan mula sa kanyang mga anak. Samantala, sa loob ng kanilang maliit ngunit payapang tahanan, maingat na inihiga ni Isabel ang 2 bata sa kanilang higaan. Ang bawat paghinga ni na Lucas at Leon ay tila isang musika na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit sa ilalim ng kanyang katatagan ay ang isang matinding takot. Alam niyang makapangyarihan si Rafael. Alam niyang may kakayahan itong kuhanin ang lahat sa kanya sa isang iglap lamang. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang panata niya sa sarili habang hinahaplos ang buhok ni Leon. Sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahang gumalaw si Leon sa kanyang pagtulog. Ang maliit na labi nito ay bumuka at isang mahinang bulong ang lumabas. "Papa, nasaan ka na po?" Ang simpleng tanong na yon ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Isabel. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na punan ang pagkukulang ng isang ama, ang likas na paghahanap ng isang anak ay hindi niya kayang burahin. Napayok-kayok siya sa tabi ng higaan at tahimik na humagulgol. Pinipigilan ang anumang tunog na baka magising ang mga bata. Hindi kalayuan sa bahay ni Isabel. Isang anino ang nakatayo sa ilalim ng malaking puno ng niyog. Si Rafael iyon. Hindi siya nakatiis at lumingon muli sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang liwanag ng lampara sa bintana ni Isabel. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bintana. Nagnanais na masilayan muli ang kanyang mga anak kahit sa malayo. Ngunit ang nakita niya ay si Isabel na nakatayo sa harap ng salamin. Dahan-dahang itinataas ang kanyang manipis na damit upang banyusan ang kanyang katawan. Doon sa ilalim ng mahinang liwanag ay nakita ni Rafael ang isang mahabang pilat sa ibabang bahagi ng tiyan ni Isabel. Isang pilat mula sa isang operasyon na nagligtas sa buhay ng kanyang mga anak. Ang bawat tahi ng pilat na yon ay nagsasalita tungkol sa sakit at hirap na pinagdaanan ni Isabel nang wala siya sa tabi nito. Napakapit si Rafael sa pader ng bahay. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa matinding dusa. Ang pilat na yon ay ang pinakamalinaw na salamin ng kanyang kataksilan. Ang pilat na yon ang patunay na sa bawat sandali ng panganib at panganganak, ang huling taong kailangan ni Isabel ay siya, ang lalaking sadyang pumatay sa kanilang nakaraan. Nabalik lamang ang diwa ni Rafael nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone sa bulsa. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa screen na nagpataas ng balahibo niya sa galit. Senyora Carmen. Isang mahaba at madugong labanan ang muling nagsisimula. At ang pilat sa tiyan ni Isabel ang magiging paalala kay Rafael na hindi sapat ang salitang patawad upang burahin ang kasalanang nakaukit na sa balat at kaluluwa ng babaeng kanyang winasak. Ang sikat ng araw sa Paraiso Resort ay tila nanunuya sa nakabalandrang mga dambuhalang kahon sa harap ng beranda ni Isabel. Mga laruang gawa sa nagagandahang plastik
mga damit na may borda ng mga mamahaling tatak mula sa Europa, at mga sapatos na kumikinang pasabo. Lahat ng ito ay dinala ng assistant ni Rafael na si Paulo, na halatang hindi komportable sa init ng panahon habang nakatayo sa harap ng simpleng tahanan ni Isabel. Miss Isabel, bilin po ni Sir Rafael na ibigay ito sa mga bata. Pinili niya po mismo ang mga yan sa pinakamahal na mall sa Cebu. Magalang na sabi ni Paulo. Tiningnan ni Isabel ang mga gamit nang walang anumang bakas ng pagkatuwa. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi mga regalo. Ang mga ito ay mga makinang na plastik na kasinungalingan. Akala ba ni Rafael ay mapapalitan ng mga debateryang sasakyan ang 4 na taon ng malamig na gabi? Akala ba niya ay mabubura ng mga branded na t-shirt ang bawat patak ng pawis ni Isabel sa pagtatrabaho para lamang may maipakain sa kambal? Ibalik mo yan sa amo mo, Paulo. Hindi namin kailangan ng basura niya. Malamig na tugon ni Isabel. Eksakto namang lumabas sina Lucas at Leon mula sa likod ng bahay, may dalang isang maliit na balde ng tubig na may lamang mga umang o hermit crab na nakuha nila sa dalampasigan. Nakita ni Lucas ang isang malaking pulang robot na di-remote control na nakalabas sa isa sa mga kahon. Tumigil ang bata, tiningnan ang laruan ng matagal, at pagkatapos ay tumingin sa lalaking nasa likuran ni Paulo, si Rafael. Kakarating lang ni Rafael, umaasang ang mga regalong iyon ang magsisilbing tulay para makalapit siya sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, naghihintay ng isang nangiti o isang pasasalamat mula sa batang kamukhang kamukha niya. Lucas, gusto mo ba yan? Marami pang ganyan sa loob ng kahon. Pwede nating paglaruan yan ng magkasama, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila nanunuyo. Dahan-dahang lumapit si Lucas sa robot. Hinawakan niya ang makinis na plastik nito, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, binitawan niya rin ito nang walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang maliit na umang mula sa balde at ipinakita kay Rafael. Hindi po ito nangangailangan ng baterya at hindi rin po ito nawawala ang kulay kahit mabasa ng dagat. Mas masaya po itong kalaro kaysa sa plastik na ito. Matapos magsalita, tumalikod si Lucas at hinila si Leon palayo. Ang pulang robot ay naiwan sa lupa. Nakatiwarik at tila isang simbolo ng pagkatalo ni Rafael. Nakita mo na, Rafael? Ang tanong ni Isabel. Ang boses ay puno ng kapaitan habang lumalapit sa asawa. Ang mga anak ko ay lumaki sa dagat at sa katotohanan. Hindi mo sila kayang pasunurin sa yaman mo dahil hindi nila alam ang halaga ng pera mo. Ang alam lang nila ay ang halaga ng presensya ng isang tao. Bagay na hinding-hindi mo na ibigay. Eksaktong dumating ang truck ng basura na umiikot sa resort tuwing umaga. Ang tunog ng makina nito ay tila isang hudyat para kay Isabel. Nang walang pasabi, binuhat ni Isabel ang pinakamalaking kahon ng mga laruan at diretsyong itinapon ito sa likod ng truck. Isang piraso ng mamahaling tela ang sumabit sa gilid ng truck na dumihan agad ng mga basura bago tuluyang nilamon ng makina. Anong ginagawa mo, Isabel? Gulat na tanong ni Rafael. Libu-libong piso ang halaga ng mga yan. At milyon-milyong luha naman ang halaga ng 4 na taon ko, Rafael. Sa tingin mo ba ay mabibili mo ang pagpapatawad ko gamit ang mga barya mo? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang bawat sentimong hawak mo ay nagpapaalala sa akin kung bakit mo ako iniwan. Iniwan mo ako para sa pera at posisyon, di ba? Ngayong narito ka, ginagamit mo pa rin ang parehong sandata. Pero nagkakamali ka. Sa islang ito, ang pera mo ay basurang walang silbi. Napayuko si Rafael. Sa gitna ng init ng araw, naramdaman niya ang isang matinding ginaw, ang CEO na kinatatakutan sa Manila. Ang lalaking kayang bumili ng buong gusali sa isang iglap ay nakatayo ngayon sa harap ng isang babaeng walang kahit anong mamahaling alahas, ngunit may mas matapang na kaluluwa kaysa sa kanya. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamahirap na tao sa mundo sa mga sandaling iyon. Habang papaalis ang truck ng basura,
Naiwan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Yumuko si Rafael at dahan-dahang pinulot ang pulang robot na nahulog sa putikan. Pinunasan niya ang dumi nito gamit ang kanyang mamahaling panyo. Ngunit ang putik ay tila ayaw nang matanggal, gaya ng dungis sa kanyang pangalan sa puso ni Isabel. Isabel, gusto ko lang bumawi. Mahinang bulong ni Rafael. Hindi ka na makakabawi, Rafael. Dahil ang pusong sinira mo ay hindi parang laruan na pwedeng palitan ng bago kapag nagasgas. Sagot ni Isabel bago pumasok sa loob at isara ang pinto ng malakas. Naiwang mag-isa si Rafael sa tapat ng bahay, hawak ang maruming robot. Ngunit bago pa man niya maisip ang susunod niyang hakbang, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa. Ito ay si Valeria. Rafael, nakuha ko na ang resulta ng DNA test na palihim nating kinuha sa mga bata. Ang boses ni Valeria sa kabilang linya ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. At may balita rin ako mula sa mama mo. Hindi lang pala annulment ang pinirmahan ni Isabel noon. May isa pa siyang dokumentong nilagdaan na sisira sa kanya ngayon. Isang malamig na kaba ang bumalot kay Rafael. Ano ang ginawa ng kanyang ina sa likod ng kanyang likod? At anong bagong panganib ang naghihintay kay Isabel na pwedeng tuluyang maglayo sa kanyang mga anak? Hindi na suot ni Rafael ang kanyang mamahaling suit. Ngayong madaling araw, pinili niyang magsuot ng simpleng t-shirt at pantalon, sinusubukang maglaho sa gitna ng makulay at maingay na palengke ng bayan. Mula sa malayo, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang maliit na figura na may bitbit na bayong, kasama ang dalawang batang tila mga munting sundalong nakabuntot sa kanya. Pinanood ni Rafael si Isabel. Ang paraan ng pagpili nito ng isda, ang mahusay na pakikipagtawaran sa bawat sentimo, at ang pagpupunas ng pawis sa noo ng mga bata ay tila isang tula ng pagsasakripisyo na ngayon lang niya nabasa. Nakita niya kung paano bumili si Isabel ng isang maliit na tulingan, ang pinakamurang isda sa sapa. Sa isang maliit na karinderya sa gilid, pinanood niya silang kumain. Ibinigay ni Isabel ang lahat ng laman ng isda sa kambal habang ang tanging naiwan sa kanyang plato ay ang ulo nito na matiyaga niyang ninanamnam. Ang bawat subo ni Isabel ay tila isang hampas sa konsensya ni Rafael. Naalala niya ang mga gabing nagrereklamo siya kapag hindi steak ang nakahanda sa kanilang mesa sa Manila. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay bihasa na sa pagkain ng tira-tira para lamang mabusog ang iba. Lucas, dahan-dahan sa pagtakbo, madulas ang sahig. Ang babala ni Isabel habang naglalakad sila pabalik sa sakayan ng tricycle. Ngunit ang babala ay huli na. Sa pagnanais ni Lucas na habulin ang isang makulay na tutubi, nagkamali ang bata ng hakbang sa basang semento, malapit sa bilihan ng yelo. Isang mabilis na pagkadulas ang nangyari at ang tuhod ng bata ay tumama sa matulis na gilid ng isang kahoy na crate. Ang iyak ni Lucas ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng palengke. Parang kidlat na kumislap ang takot sa dibdib ni Rafael. Bago pa man makakilos si Isabel, ay nakalapit na si Rafael. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba habang nakikita ang dugong umaagos mula sa sugat ng kanyang anak. Lucas! Anak! Ang sigaw ni Rafael habang akmang bubuhati ng bata. Ngunit isang mabilis na kamay ang tumulak sa kanyang balikat. Si Isabel iyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa takot para kay Lucas, kundi sa galit dahil sa paglapit ni Rafael. Huwag mo siyang hahawakan, lumayo ka sa amin. Ang madiing utos ni Isabel habang kinukuha ang bata sa kanyang bisig. Isabel, dumudugo ang tuhod niya. Hayaan mo akong tulungan kayo. Pakiusap ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig. Kaya ko ang anak ko. 4 na taon ko silang inalagaan nang wala ka. Huwag kang magpanggap na may pakialam ka ngayon, sagot ni Isabel. Mabilis niyang kinuha ang kanyang panyo at itinali sa tuhod ni Lucas, habang ang bata ay patuloy na humihikbi, nakatingin kay Rafael nang may halong pagkalito
at takot. Tumalikod si Isabel at binuhat si Lucas palayo. Kasunod si Leon na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng dugo ni Lucas. Ang dugong nagmula sa kanya, ngunit hindi niya magawang pahiran. Nagmamadaling naghahanap si Rafael ng botika, ngunit dahil madaling araw pa ay sarado ang karamihan sa mga ito. Nakita niya ang isang tindero ng isda na may hawak na maliit na first aid kit sa ilalim ng kanyang lamesa. "Magkano ang kit na yan? Bibilin ko lahat," ang sabi ni Rafael sa tindero. "Hindi ko ito tinitinda, sir. Gamit ko ito kapag nasusugatan ako sa paghihiwa," sagot ng tindero. Dahil wala siyang dalang sapat na barya at puro malalaking papel ang nasa pitaka niya, ginawa ni Rafael ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. "Sige, bibilhin ko ang lahat ng isda mo. Kahit yung mga malapit na mabulok, ibigay mo lang sa akin ang kit na yan," ang tindero. Sa gulat sa laki ng perang inabot ni Rafael, ay mabilis na ibinigay ang maliit na kahon ng gamot. Kinuha ito ni Rafael at tumakbo pabalik sa resort, umaasang maibibigay ito kay Isabel. Ngunit hindi niya alam, mula sa isang madilim na sulok ng palengke, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang kanina pa, palihim na kumukuha ng larawan sa bawat galaw niya. Ang bawat pagluhod niya sa putikan at ang bawat pagmakaawa niya kay Isabel ay nakarecord na. Pagdating ni Rafael sa tapat ng resort, isang marangyang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng gate. Ang pintuan nito ay dahan-dahang bumukas at ang tunog ng mamahaling sapatos na tumatama sa semento ay tila isang babala ng kamatayan. Isang matandang babae ang bumaba. May hawak na payong na itim kahit wala namang ulan. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete na tila isang maskara ng kasamaan. "Rafael, my son, anong ginagawa mo sa lugar na ito na amoy malansang isda?" Ang boses ni Senyora Carmen ay umalingaw-ngaw, puno ng pangungutya. "At sino ang batang iyan na kailangan mo pang magmakaawa sa isang hamak na babae?" Napatigil si Rafael. Ang kanyang hawak na first aid kit ay tila naging napakabigat. "Mama, anong ginagawa niyo rito?" "Narito ako para kunin ang sa atin, Rafael. Ang mga apo ko ay hindi pwedeng lumaki sa ganitong kadungis na lugar," ang sabi ni Carmen habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Isabel na may matinding banta sa kanyang mga mata. Humanda ang babaeng iyan. "Dahil ngayong araw, kukunin ko ang mga bata. May pahintulot ka man o wala." Ang lamig ng boses ni Carmen ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang bagyo. Sa loob ng bahay, hindi alam ni Isabel na ang pinakamalaking laban para sa kanyang mga anak ay nagsisimula pa lamang at ang kaaway ay nasa labas na ng kanyang pintuan. Hindi na kailangan ng pahintulot ni Senyora Carmen upang pasukin ang payapang mundo ni Isabel. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig na gawa sa kawayan ay tila bawat bagsak ng martilyo sa isang kabaong. Pumasok siya sa loob ng maliit na bahay ni Isabel nang hindi kumatok. Dala ang isang aura ng kapangyarihan na tila dumi ang tingin sa bawat sulok ng silid. "Kaya pala ayaw mong bumalik sa Manila, Isabel," ang panimula ni Carmen habang tinitingnan ang paligid ng may pandidiri. Ginamit niya ang kanyang panyo upang takpan ang kanyang ilong. Tila ba ang amoy ng dagat at simpleng pamumuhay ay isang uri ng nakamamatay na lason. Pinili mong mamuhay na parang daga sa loob ng isang butas kasama ang dalawang batang ito na mukhang hindi man lang nakatikim ng wastong bitamina. "Lumabas kayo sa bahay ko," ang madiing sabi ni Isabel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit habang pilit na itinatago sina Lucas at Leon sa kanyang likuran. "Wala kayong karapatang pumasok dito." Ngunit sa halip na magalit, biglang nagbago ang anyo ni Senyora Carmen. Ang kanyang matigas na mukha ay biglang naging malambot at isang huwad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan siyang lumuhod upang maging kapantay ang paningin ng dalawang bata. "Mga apo ko, huwag kayong matakot sa akin. Ako ang inyong Lola Carmen," ang malambing niyang sabi.
ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at walang buhay. Alam niyo ba na sa Manila, mayroon akong malaking bahay na parang palasyo? Doon, hindi niyo kailangang maglaro sa dumi ng sandali. Mayroon kayong sariling mga silid na puno ng pinakamagagandang laruan at makakakain kayo ng kahit anong gusto niyo. Hindi ba't mas masaya yon kaysa sa manatili rito sa hirap kasama ang inyong ina na walang maibigay sa inyo kundi ulo ng isda? Ang bawat salita ni Carmen ay tila isang lason na dahan-dahang itinaturok sa isipan ng mga bata. Ang mama niyo ay makasarili, mga anak. Pinagkakait niya sa inyo ang buhay na nararapat para sa mga Villanueva dahil sa kanyang galit. Pero huwag kayong mag-alala, narito na ako para iligtas kayo. Huwag mong lasunin ang isipan ng mga anak ko. Sigaw ni Isabel, akmang lalapit siya, ngunit mabilis na humarang ang dalawang bodyguard ni Carmen. Sa sandaling iyon, pumasok si Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng tensyon at galit. Nang makita niya ang kanyang ina na kinakausap ang mga bata ng ganoon, tila may isang bagay na pumutok sa loob niya. Tama na mama, ang sigaw ni Rafael. Lumakad siya sa gitna at hinarangan ang kanyang ina mula kay Isabel. Huwag mong gamitin ang mga bata sa mga laro mo. Umalis na kayo rito. Rafael, ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Sagot ni Carmen, mabilis na tumayo at nagbago muli ang anyo tungo sa pagiging diktador. Ang mga batang ito ay mga tagapagmana ng V-Corp. Hindi sila pwedeng manatili sa pangangalaga ng isang babaeng walang trabaho at walang direksyon sa buhay. Sa gitna ng sigawan, ang pinto ay muling bumukas at pumasok si Valeria. Hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang ngiti ay mas matalas pa kaysa sa anumang patalim. Actually, Tita Carmen, hindi lang yan ang problema. Ayon sa mga investigador ko, si Isabel ay may kasaysayan ng pagiging unstable nung umalis siya sa Manila. At mayroon kaming hawak na dokumento na magpapatunay na hindi siya karapat-dapat na maging ina. Tumingin si Valeria kay Isabel nang may halong tagumpay. Isabel, sa tingin mo ba ay mananalo ka sa korte laban sa amin? Kami ang may pera. Kami ang may koneksyon. Isang tawag lang namin sa tamang tao. Kukunin ang mga batang ito sa iyo sa ilalim ng batas dahil sa kapabayaan. Naramdaman ni Isabel ang paghina ng kanyang mga tuhod. Ang takot na mawala ang kanyang mga anak ay mas masakit kaysa sa anumang panglalait na natanggap niya. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang maliit na kamay ang dumampot ng isang dakok na buhangin mula sa sahig na nadala ng hangin. Si Leon iyon. Nang walang babala, buong lakas niyang ibinato ang buhangin sa direksyon ni Senyora Carmen. Umalis kayo. Masama kayong tao. Huwag niyong paiyakin ang mama ko. Sigaw ni Leon. Ang dambuhalang buhangin ay tumama sa mukha ni Carmen at sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang maskara ng pagiging mabait na lola ay agad na naglaho. Isang malakas na hiyaw ng galit ang lumabas sa kanyang bibig habang pilit na pinapagpag ang kanyang damit. Bastos na bata, mana ka talaga, sa nanay mong walang pinag-aralan. Sigaw ni Carmen, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Tumingin siya sa kanyang mga bodyguard at itinuro ang mga bata. Kunin niyo sila. Ngayon din, isakay niyo sila sa sasakyan. Wag! Ang sigaw ni Isabel. Mabilis siyang tumakbo sa kusina at kinuha ang isang maliit na kutsilyo na ginagamit niya sa paglilinis ng isda. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at luha, ngunit ang kanyang kamay ay matatag na nakaturo sa mga lalaking lumalapit. Subukan niyong hawakan ang mga anak ko at sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng buhay sa islang ito. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig sa loob ng bahay ay ang mabilis na paghinga ni Isabel at ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dingding. Ang ina, na dati ay tila isang maamong tupa, ngayon ay nag-anyong isang leon na handang pumatay para sa kanyang mga supling. Tumalikod si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata
ay puno ng determinasyon na hindi pa nito nakikita kailanman. Ang labanan para sa mga bata ay hindi na lamang usapin ng pera o batas. Ito ay naging isang madugong labanan para sa kaluluwa ng bawat isa sa kanila. Ano ang gagawin ni Rafael? Pipiliin ba niya ang kanyang pamilya at ang yaman na kinalakihan niya, o ang babaeng winasak niya na ngayon ay nakatayo sa harap niya, handang mamatay para sa kanilang mga anak? Ang nanginginig na kamay ni Isabel na may hawak na kutsilyo ay ang pinakamalinaw na babala sa loob ng maliit na silid. Ang bawat hinga niya ay puno ng desperasyon, habang ang mga bata ay nakakapit sa kanyang binti, takot na takot sa mga estrangherong nais silang agawin. Ang mga bodyguard ay nag-aalinlangan, nakatingin kay Rafael at kay Senyora Carmen, naghihintay ng huling hudyat. Subukan niyo. Ang bulong ni Isabel. Ang boses niya ay basag, ngunit matigas pa sa bakal. Subukan niyo silang hawakan at makikita niyo kung ano ang kayang gawin ng isang inang wala nang takot mamatay. Tama na. Ang sigaw ni Rafael ay yumanig sa mga dingding ng bahay. Sa isang mabilis na pagkilos, humarap siya sa mga bodyguard at buong lakas na itinulak ang isa sa mga ito pabalik sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal na niyang kinimkim laban sa sariling pamilya. Rafael, ano ang ginagawa mo? Ang hiyaw ni Senyora Carmen, ang kanyang muka ay hindi makapaniwala sa pagtataksil ng kanyang anak. Pinoprotektahan mo ba ang babaeng iyan kaysa sa sarili mong dugo? Ang mga batang iyan ay kailangan ng maayos na buhay, hindi ang ganitong dumi. Humarap si Rafael sa kanyang ina. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom at ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na. Ang dumi na sinasabi mo, Mama, ay ang dumi na iniwan ko sa kanila 4 na taon na ang nakalilipas, at ang dumi na nakikita mo sa paligid ay mas malinis pa kaysa sa bawat kasinungalingan at manipulasyon na ginagawa mo. Lumapit si Senyora Carmen. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ni Rafael, puno ng banta. Pumili ka, Rafael. Ngayon din. Ang V Corp, ang lahat ng yaman mo, ang pangalang Villanueva, o ang basurang babaeng ito, at ang mga anak niya. Kapag pinili mo silang manatili rito, sisiguraduhin kong wala kang matatanggap kahit 1 sentimo. Huhubaran kita ng kapangyarihan at itatapon kita sa lansangan na parang pulubi. Tumingin si Rafael kay Isabel. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang sugat sa kanyang puso na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom, at ang takot para sa kanilang mga anak. Tumingin din siya kina Lucas at Leon na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pag-asa at pagkalito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ambisyon ni Rafael, ang bawat boardroom meeting, ang bawat $1,000,000 na kontrata ay tila naging mga walang silbing piraso ng papel. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mamahaling Rolex sa kanyang pulso at marahas itong inilapag sa lamesa, na lumikha ng isang matunog na kalansing sa katahimikan ng bahay. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang family ring, ang sing-sing na sumisimbolo sa kanyang pagiging tagapagmana ng mga Villanueva, at inihagis ito sa paanan ng kanyang ina. Kunin mo lahat, Mama. Ang boses ni Rafael ay kalmado na ngayon, ngunit may lalim na hindi na mababago. Kunin mo ang kumpanya. Kunin mo ang pera. Kunin mo ang lahat ng bagay na akala mo ay kayang bumili ng kaligayahan ko. Mula sa oras na ito, hindi na ako isang Villanueva. Ako na lang si Rafael, ang lalaking susubok na maging ama sa mga anak na tinalikuran ko. Ang mukha ni Senyora Carmen ay naging kasing puti ng papel. Magsisisi ka, Rafael. Magsasaka ka sa putikan. Kakain ka ng alikabok. Ang hiyaw niya habang hila-hila siya ni Valeria palabas ng bahay, tila hindi na rin makayanan ang kahihiyang tinamo. Nang marinig ang tunog ng sasakyang mabilis na lumalayo, ang lahat ng tensyon sa loob ng bahay ay biglang naglaho. Binitiwan ni Isabel ang kutsilyo
na bumagsak sa sahig ng may malakas na tunog. Napaupo siya sa upuan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagod at emosyon. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanya. Nais niyang hawakan ang balikat nito. Nais niyang sabihin na ligtas na sila. Ngunit bago pa man niya maabot si Isabel, ay mabilis na tumayo ang babae. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng pait. Huwag mong isipin na ang ginawa mo ay sapat na para patawarin kita, Rafael. Ang malamig na sabi ni Isabel, ibinigay mo ang yaman mo, pero hindi mo pa rin maibabalik ang 4 na taon na kinuha mo sa amin. Ang pagsasakripisyo mo ay para sa konsensya mo, hindi para sa akin. Lumakad si Isabel, patungo sa pinto, at buong lakas itong isinara, na nag-iwan kay Rafael sa labas ng kanilang bahay, sa ilalim ng nagbabadyang ulan. Ang tanging naririnig ni Rafael ay ang tunog ng trangka ng pinto na tumatama sa kahoy. Isang hudyat na sa kabila ng pagtalikod niya sa lahat, ang daan patungo sa puso ni Isabel ay nananatiling sarado at nakakandado. Tumayo si Rafael sa gitna ng dilim habang ang unang patak ng ulan ay tumama sa kanyang balat. Wala siyang pera, wala siyang kotse, at wala siyang matutuluyan. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang malaya na siya sa mga kadena ng kanyang nakaraan. Isang tanong na lang ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa saradong pinto. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang lamig bago siya muling papasukin sa buhay ng mga taong tunay na nagmamay-ari sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng tubig mula sa butas-butas na atip ng dampa ay tumatama sa isang lumang lata ng biskwit na lumilikha ng isang paulit-ulit at malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ito na ang bagong tahanan ni Rafael, isang maliit na bahay kubo sa gilid ng plantasyon ng niyog, malayo sa mga hotel na may malalambot na kama at malamig na aircon. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na kawayan ang pumalit sa mahalimuyak na lobby ng V-Corp. Nakatingin si Rafael sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga daliri na dati ay bihasa lamang sa paghawak ng mamahaling bolpen at pagpindot ng tablet ay puno na ngayon ng mga paltos at gasgas. Kanina lamang, ginugol niya ang buong hapon sa pagbubuhat ng mga sako ng semento para sa pagsasaayos ng isang pader sa kabilang barangay. Ang bawat sako ay tila ang bigat ng lahat ng kasalanang ginawa niya kay Isabel, at bawat hakbang niya sa ilalim ng nakatirik na araw ay tila isang paraan ng paglilinis sa kanyang maruming nakaraan. Wala siyang kahit isang sentimo. Ang kanyang mga credit card ay pinutol na ng kanyang ina, at ang kanyang mga bank account ay sarado na. Ang tanging laman ng kanyang bulsa ay ang barya na kinita niya mula sa pagbubuhat, na sapat lamang para sa isang balot ng tinapay at isang bote ng tubig. Mula sa bintana ng kanyang dampa, natatanaw ni Rafael ang maliwanag at marangyang Paraiso Resort. Alam niyang nandoon si Isabel. Alam niyang ligtas ang kanyang mga anak. Iyon lamang ang mahalaga sa kanya ngayon. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Isabel sa loob ng kanyang opisina. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa direksyon ng mga kubo sa ilalim ng niyugan. Kaninang umaga, nakita niya si Rafael na tumutulong sa pag-aayos ng tubo ng tubig sa gilid ng kalsada. Nakita niya ang pawis na umaagos sa likod nito, ang panginginig ng mga braso nito sa pagod, at ang paraan ng pagpahid nito ng dumi sa mukha gamit ang laylayan ng kanyang basang t-shirt. Gusto niyang magalit. Gusto niyang isigaw na nararapat lang sa kanya ang maghirap. Ngunit may isang bahagi ng puso ni Isabel na tila pinipiga sa tuwing nakikita ang dating hari ng negosyo na nagkakalkal ng putik para lamang mabuhay. Huwag kang maging mahina, Isabel. Ang bulong niya sa sarili. Huwag mong kakalimutan ang araw na itinapon ka niya. Kinabukasan, habang nakaupo si Rafael sa ilalim ng isang puno ng mangga upang magpahinga mula sa pagtatrabaho, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang tabi. Inakala niyang isa ito sa mga katrabaho niya, ngunit nang lumingon siya,
Nakita niya si Lucas. Ang bata ay may dalang isang maliit na dahon ng saging na may lamang kalahati ng mainit-init pang kamote. Nakatingin si Lucas sa kanya nang may halong pag-aalinlangan at kuryosidad. Walang sinasabi ang bata, basta na lamang nitong inilapag ang pagkain sa tabi ni Rafael. Para kanino ito? Ang mahinang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila hininga na lamang. Sabi ni Mama, bawal kaming magsayang ng pagkain. Marami kaming kamote sa loob. Kaya sa'yo na lang iyan. Sagot ni Lucas bago mabilis na tumalikod. Ngunit bago tuluyang makalayo, huminto ang bata at lumingon. Bakit po ang dumi niyo? Wala po ba kayong pambili ng sabon? Napangiti si Rafael ng mapait. Isang ngiti na may halong luha sa sulok ng kanyang mga mata. Wala na, Lucas. Pero mas gusto ko na ang ganito kaysa sa dating malinis. Pero ang puso ko naman ang madumi. Hindi naintindihan ni Lucas ang sinabi niya, ngunit tumango na lamang ang bata at tumakbo pabalik sa resort. Kinuha ni Rafael ang kamote. Ang init nito sa kanyang palad ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Kinagat niya ang pagkain at sa bawat nguya niya, naramdaman niya ang lasa ng tunay na pagkabusog. Isang kabusugan na hindi kayang ibigay ng anumang buffet sa Manila. Para sa kanya, ang kalahating kamote na yon ay ang pinakamasarap na piging na natikman niya sa buong buhay niya dahil galing ito sa kamay ng kanyang anak. Ngunit ang kapayapaan ng hapon ay mabilis na naputol nang dumating ang gabi. Ang langit ay biglang nagdilim at ang hangin galing sa dagat ay nagsimulang umihip ng napakalakas. Isang biglaang bagyo ang sumalakay sa isla. Ang dampa ni Rafael ay nagsimulang umugong sa bawat hampas ng hangin. Ang mga kawayang dingding ay tumutunog na tila mababali sa anumang sandali. Sa isang malakas na bugso ng hangin, ang isang bahagi ng nipa na nagsisilbing atip ay tuluyang natanggal at tinangay ng dilim. Ang ulan ay bumuhos sa loob ng bahay, binabasa ang lahat ng gamit ni Rafael. Mula sa bintana ng resort, nakita ni Isabel ang pagkawasak ng maliit na kubo. Nakita niya ang anino ng isang lalaki na pilit na inilaligtas ang isang maliit na bagay sa gitna ng baha at hangin. Hindi tumakbo si Rafael patungo sa matatag na gusali para sumilong. Sa halip, nakita ni Isabel na lumabas ito sa gitna ng bagyo, nakaluhod sa putikan at ginagamit ang sariling katawan bilang panangga sa isang maliit na paso ng bulaklak ng jasmine, ang bulaklak na itinanim ni Isabel sa tapat ng resort na paborito nito. Ang bawat hampas ng hangin ay tumatama sa likod ni Rafael, ngunit hindi siya gumagalaw. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at sugatan, pinili niyang protektahan ang isang halamang walang buhay kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Bakit mo ginagawa ito, Rafael? Ang tanong ni Isabel sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang ulanin din ng luha. Bakit kailangang ngayon mo lang ipakita na kaya mo palang maging isang tunay na tao? Ang cliffhanger ay naiiwan sa gitna ng dumadagundong na kulog, habang ang anino ni Rafael ay unti-unting lumulubog sa dilim at ulan. Isang malaking sanga ng puno ng niyog ang dahan-dahang nababali sa itaas ng kanyang kinaroroonan. Ang bukang liwayway matapos ang bagyo ay nagdala ng isang mapait na katahimikan sa isla. Ang mga dumi ng dagat at mga nabaling sanga ng puno ay nakakalat sa paligid. Ngunit ang atensyon ni Isabel ay nakatuon lamang sa isang anino sa tapat ng kanyang bintana. Doon, sa gitna ng basang lupa, ay nakasandig si Rafael sa bakod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng ginaw at ang kanyang mga labi ay kulay ube na dahil sa magdamag na pagkakalubog sa ulan. Ngunit sa kanyang tabi, ang paso ng jasmine ay nananatiling nakatayo, ligtas at walang kahit isang dahon na nabali dahil sa proteksyon ng kanyang katawan. Dahan-dahang lumabas si Isabel, bit-bit ang isang lumang tuwalya. Hindi niya magawang tingnan ng diretso si Rafael dahil ang bawat panginginig ng lalaki ay tila isang kurot sa kanyang konsensya. Inilapag niya ang tuwalya sa ibabaw ng bakod
Malapit sa kamay ni Rafael. Punasan mo ang sarili mo. Baka tuluyan ka ng magkasakit. Ang malamig na sabi ni Isabel. Salamat. Ligtas ang halaman mo, Isabel. Ang mahinang tugon ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Tinangka niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay at muli siyang napaupo sa putikan. Pumasok ka muna sa loob ng beranda. Doon ka magpatuyo. Utos ni Isabel. Umiling si Rafael. Huwag na. Marumi ako. Mapuputikan ko lang ang sahig niyo ng mga bata. Ayos na ako rito. Ang pagtanggi ni Rafael ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa dibdib ni Isabel. Ang dating lalaking napakaselan sa kalinisan ay mas pinili ngayong manginig sa putikan kaysa madumihan ang tahanan ng mga taong itinapon niya. Ngunit bago pa man makasagot si Isabel, ang katahimikan ng resort ay binasag ng ingay ng mga motorsiklo at ang malakas na pagbagsak ng gate sa unahan. Isang grupo ng mga kalalakihan na may hawak na mga bakal at kahoy ang pumasok sa loob. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa likod ng mga helmet, ngunit ang kanilang pakay ay malinaw. Ang sirain ng paraiso. Ito ang mga tauhang ipinadala ni Valeria upang danyusan ng resort at takutin si Isabel na lisanin ang isla. Sirain ang lahat. Huwag kayong magtitira, kahit isang poste. Ang sigaw ng kanilang pinuno. Nagsimula silang pagbabasagin ang mga ilawan sa paligid at itumba ang mga upuan sa tabing dagat. Ngunit ang mas nakakatakot ay nang tumakbo ang dalawa sa kanila patungo sa playground, ang paboritong lugar ni na Lucas at Leon. Huwag! Ang playground ng mga bata. Ang sigaw ni Isabel. Akmang tatakbo siya upang pigilan sila, ngunit mabilis siyang hinawakan ng isa sa mga lalaki. Sa kabila ng kanyang panghihina, tila bumalik ang lakas ni Rafael nang makita ang panganib sa paligid ni Isabel. Buong lakas siyang tumayo at sumigaw, isang sigaw na puno ng galit at proteksyon. Bitiwan mo ang asawa ko. Lumusob si Rafael sa gitna ng kaguluhan. Wala siyang armas. Tanging ang kanyang mga kamao na puno ng paltos ang kanyang gamit. Nakipagbuno siya sa lalaking humahawak kay Isabel hanggang sa mabitawan nito ang babae. Ngunit dahil sa kanyang panghihina, mula sa bagyo, mabilis siyang napalibutan ng 3 pang lalaki. Isang malakas na hampas ng kahoy ang tumama sa likod ni Rafael. Ang tunog ng pagtama ng matigas na bagay sa kanyang buto ay umaling-awngaw sa paligid na nagpasinghap kay Isabel sa takot. Ngunit hindi natumba si Rafael. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng playground, tila isang pader na hindi kayang tibagin. Tinanggap niya ang bawat sipa at bawat pukpok, basta't huwag lamang makalapit ang mga ito sa kinaroroonan ni Isabel at ng mga bata. Umalis na kayo hanggat humihinga ako, walang makakasira sa lugar na ito. Anggam ni Rafael habang ang dugo ay nagsisimulang umagos mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Dahil sa kanyang katapangan at sa ingay na nalikha ng kaguluhan, nagsimulang lumabas ang iba pang mga manggagawa sa resort na may dalang mga kagamitan sa pagsasaka. Dahil sa takot na dumami ang kalaban, mabilis na nagsitakas ang mga tauhan ni Valeria. Iniwan ang resort, nawasak ang ilang bahagi, ngunit ligtas ang playground. Nang mawala ang panganib, tuluyang bumigay ang katawan ni Rafael. Napaluhod siya sa gitna ng nasirang hardin. Ang kanyang paghinga ay mabigat at puno ng hapdi. Mabilis na lumapit si Isabel sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mukha ng dating asawa. Bakit? Bakit mo ginawa iyon? Pwede ka nilang mapatay. Ang bulong ni Isabel. Ang kanyang mga luha ay pumatak na sa pisngi ni Rafael. Sila! Ang kaligayahan niyo, hindi ko hahayaang sirain nila ang natitirang ngiti niyo. Sagot ni Rafael bago tuluyang mawalan ng malay sa bisig ni Isabel. Dinala ng mga manggagawa si Rafael sa loob ng klinika ng resort. Doon, si Isabel mismo ang naglinis ng kanyang mga sugat.
Sa bawat dampi ng bulak na may alcohol sa likod ni Rafael, nakikita ni Isabel ang mga pasa at sugat na tinamo nito para sa kanila. Ang bawat sugat ay tila isang kwento ng pagbabayad puri. Ang atmosfera sa loob ng silid ay naging mabigat at puno ng emosyon. Ang katahimikan ay tila isang yakap na unti-unting nagbubura sa pader na itinayo ni Isabel sa loob ng 4 na taon. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Isabel dahil sa malakas na iyak ni Leon. Pagpasok niya sa silid ng mga bata, nakita niyang nanginginig si Leon at ang balat nito ay tila nagniningas sa init. "Leon! Anak!" Ang hiyaw ni Isabel habang kinakarga ang bata. "Napakataas ng lagnat niya. Marie, tumawag ka ng doktor." "Miss Isabel, hindi makakapasok ang doktor dito. Ang kalsada palabas ng resort ay naharangan ng landslide dahil sa bagyo kagabi. Walang sasakyang makakadaan." Ang balita ni Marie na puno ng desperasyon. Napatingin si Isabel kay Leon na nagsisimula ng mangisay dahil sa taas ng lagnat. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak at ang tanging taong maaaring makatulong sa kanila ay ang lalaking kasalukuyang sugatan at walang malay sa kabilang silid. Ang takot ay muling lumamon sa puso ni Isabel. Mawawala ba sa kanya ang isa sa kanyang mga anak sa gitna ng kadilimang ito? Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa puso ni Isabel habang pinapanood ang nanginginig na katawan ni Leon. Ang maliit na mukha ng kanyang anak ay namumutla na at ang bawat paghinga nito ay puno ng hirap. Sa labas, ang dagundong ng kulog ay tila isang babala na ang kalikasan ay hindi nakikipag-ugnayan sa kanyang pagmamadali. "Miss Isabel, wala talagang madaanan. Ang landslide sa kabilang kalsada ay malalim. Kahit ang mga motorsiklo ay hindi makalampas." Ang sigaw ni Marie mula sa pinto. Ang kanyang boses ay basag dahil sa takot. Sa gitna ng desperasyon ni Isabel, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng silid. Si Rafael yun. Nakasuot pa rin ng mga benda sa kanyang likod na ngayon ay may mga bakas na ng sariwang dugo dahil sa pagpilit niyang tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Ibigay mo siya sa akin," ang mahinang utos ni Rafael. "Ano? Rafael, sugatan ka. Hindi mo kaya." "Ibigay mo siya sa akin, Isabel." Ang madiing putol ni Rafael. "Alam ko ang isang lihim na daan sa gubat na patungo sa bayan. Mas mabilis iyon kaysa sa hintayin nating mahukay ang landslide. Kung hindi siya madadala sa doktor ngayon din, baka tuluyan na siyang mawala." Walang nagawa si Isabel kundi ang ibalot si Leon sa isang makapal na kumot at iabot ito kay Rafael. Nang hawakan ni Rafael ang kanyang anak, isang kuryente ng takot at pagmamahal ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Ito ang unang pagkakataon na binuhat niya ang kanyang anak sa ganitong paraan. Hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang ama na handang ibigay ang kanyang huling hininga. Mabilis na lumabas si Rafael sa gitna ng bumubuhos na ulan. Isinakay niya si Leon sa kanyang bisig, pinoprotektahan ang ulo ng bata gamit ang kanyang dibdib. Sumunod si Isabel at si Lucas, bit-bit ang isang flashlight na pilit na binabasag ang kadiliman ng gubat. Ang bawat hakbang ni Rafael sa malambot at madulas na putik ay isang pakikibaka. Ang mga sugat sa kanyang likod ay muling bumukas at naramdaman niya ang maligamgam na dugo na humahalo sa malamig na tubig ng ulan sa kanyang t-shirt. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kalamnan. Ngunit sa bawat pagdaing ng kanyang katawan, mas hinihigpitan niya ang pagkakahawak kay Leon. "Leon, anak, huwag kang matutulog." Ang bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at emosyon. "Nandito na si Papa. Hindi kita iiwan. Lumaban ka, anak. May utang pa ako sa inyo. Marami pa tayong gagawin." Mula sa likuran,
Pinapanood ni Isabel ang bawat paghulas ng paa ni Rafael sa putikan. Nakita niya ang mga bakas ng dugo sa likod ng t-shirt nito na unti-unting kumakalat. Ang bawat pag-ungol ni Rafael sa tuwing matatalisod siya sa mga ugat ng puno ay nagpapatulo ng luha sa mga mata ni Isabel. Sa sandaling iyon, ang galit na itinanim niya sa loob ng 4 na taon ay unti-unting nilalamon ng isang matinding paghanga at awa. Isinasakripisyo ni Rafael ang kanyang sariling kaligtasan para sa batang hindi man lang siya nakilala bilang ama. "Rafael, magpahinga ka muna. Ako naman ang magbubuhat sa kanya," sigaw ni Isabel sa gitna ng hangin. "Hindi!" ang sagot ni Rafael nang hindi lumingon. "Kaya ko. Malapit na tayo." Matapos ang halos 1 oras na paglalakad sa gitna ng mapanganib na gubat, narating nila ang dulo ng daan kung saan naghihintay ang isang ambulansyang tinawagan ng resort sa kabilang bahagi ng landslide. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tila mga bituin ng pag-asa sa gitna ng gubat. Nang marating nila ang kalsada, mabilis na kinuha ng mga medic si Leon mula sa bisig ni Rafael. Doon lamang naramdaman ni Rafael ang paghinto ng kanyang adrenaline. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelly at ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. "Sir, kailangan niyo ring magamot. Marami kayong nawalang dugo," ang sabi ng isang medic habang inaalalayan si Rafael. Ngunit hindi tumingin si Rafael sa sarili niyang sugat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pintuan ng ambulansya kung saan isinasakay ang kanyang anak. "Ang anak ko, siguraduhin niyo. Naligtas siya." Ang huling salitang lumabas sa kanyang mga labi bago tuluyang bumagsak ang kanyang katawan sa basang semento. Sa loob ng ospital, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin para kay Isabel. Nakaupo siya sa gitna ng 2 silid. Sa kaliwa ay si Leon na ligtas na at bumababa na ang lagnat. At sa kanan ay si Rafael na kasalukuyang tinitahi ang mga sugat at binibigyan ng dugo. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Rafael. Nakita niya ang lalaking dati ay napaka-arogante at makapangyarihan, ngayon ay nakahiga, maputla at maraming benda sa katawan. Kinuha ni Isabel ang kamay ni Rafael, ang kamay na punong-puno ng galos at putik mula sa pagliligtas sa kanilang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, hinayaan ni Isabel na pumatak ang kanyang mga luha sa ibabaw ng kamay ni Rafael. Ang pagpapatawad ay hindi pa buo, ngunit ang pader ay mayroon na ngayong malaking lamat. Nabalik lamang ang diwa ni Isabel nang ang kanyang cellphone ay magsimulang mag-vibrate ng malakas sa kanyang bulsa. Isang tawag mula kay Marie. "Miss Isabel! Miss Isabel, bumalik kayo rito. Ang resort, ang paraiso, nasusunog." Ang sigaw ni Marie sa kabilang linya, kasunod ang tunog ng mga naglalagablab na kahoy at ang hiyaw ng mga tao. Ang mukha ni Isabel ay nawalan ng kulay. Ang paraiso ang tanging bagay na naiwan sa kanya. Ang tanging buhay na itinayo niya para sa kanyang mga anak. At sa isang iglap, tila nais din itong kunin ng tadhana sa kanya. Sino ang may gawa nito? At paano nila ito malalampasan kung ang tanging tagapagtanggol niya ay kasalukuyang nakikipaglaban para sa sarili nitong buhay? Ang langit ng Cebu, na dapat ay madilim sa hating gabi, ay naging kulay kahel at pula. Mula sa malayo, ang usok ay tila isang dambuhalang kamay na sumasakal sa pag-asa ni Isabel. Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyang kinalululanan niya pabalik sa paraiso, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagsusumamo sa langit. Nang marating niya ang resort, ang init ng apoy ay agad na sumalubong sa kanyang balat. Ang maririnig lamang ay ang lagaslas ng mga nasusunog na kawayan at ang pagbagsak ng mga poste ng gusali na itinayo niya ng may luha at pawis. Ang mga manggagawa ay abala sa pagpasa-pasa ng mga balde ng tubig, ngunit ang apoy ay tila isang gutom na hayop na hindi mapigilan. "Ang opisina ko, ang mga dokumento,
Ang sigaw ni Isabel, akmang lalapit siya sa nasusunog na main building, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga tao. Sa loob ng gusaling iyon, sa isang maliit na kahon, sa ilalim ng kanyang lamesa, nakatago ang lahat ng alaala ng kanyang pagiging ina. Ang unang sapatos ni na Lucas at Leon, ang kanilang mga birth certificate, at ang lukot na ultrasound na naging saksi sa kanyang pait at tagumpay. Para kay Isabel, hindi lang gusali ang nasusunog, ang kanyang buong pagkatao ay unti-unting nagiging abo. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang puting sasakyan ang huminto, hindi kalayuan sa sunog. Bumaba si Valeria, suot ang kanyang mamahaling salamin sa mata. Habang dahan-dahang naglalakad, tila nanonood lamang ng isang palabas sa sine. Isang mapanuyang ngamunong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood ang desperasyon ni Isabel. Ngunit ang lahat ay napatigil nang ang isang bulto ng lalaki ay biglang lumitaw mula sa kadiliman. Si Rafael iyon. Suot pa rin ang kanyang duguang benda. Maputla at hirap huminga. Hindi niya inintindi ang babala ng mga tao. Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha niya ang isang basang kumot, ibinalot ito sa kanyang katawan, at tumakbo ng diretso sa loob ng naglalagablab na opisina. Rafael, huwag! Babagsak na ang kisame! Ang hiyaw ni Isabel, ang kanyang boses ay tila mapapatid sa takot. Sa loob ng gusali, ang init ay tila impyerno. Ang bawat hininga ni Rafael ay puno ng maitim na usok, at ang bawat hakbang niya ay pakikipagpatintero sa kamatayan. Naramdaman niya ang pagbagsak ng isang nagniningas na kahoy sa kanyang balikat, ngunit hindi siya tumigil. Narating niya ang lamesa ni Isabel at mabilis na kinapa ang kahon sa ilalim nito. Nang makuha niya ang kahon, isang malakas na tunog ng pagguho ang umalingaw-ngaw. Ang buong bubungan ng gusali ay nagsimulang bumagsak. Sa labas, ang lahat ay napatahimik. Nakatingin lamang si Isabel sa pinto ng opisina na ngayon ay nilalamon na ng apoy. Rafael, ang mahina niyang bulong, ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaluhod siya sa buhanginan. Matapos ang ilang segundo ng nakabubinging katahimikan, isang anino ang lumitaw sa gitna ng usok. Lumabas si Rafael, gumagapang at puno ng paso ang balat, ngunit mahigpit, na nakayakap sa kanyang dibdib ang maliit na kahon ni Isabel. Agad siyang nilapitan ng mga tao at binuhusan ng tubig. Dahan-dahang iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata at tumingin kay Isabel. Iniabot niya ang kahon nang may nanginginig na mga kamay. Ligtas. Ligtas ang mga alaala mo, Isabel. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat sa iyo muli. Sa sandaling iyon, lumapit si Valeria ng may kapal ng mukha. Tila nagtataka kung paano pa nabuhay si Rafael. Sayang naman ang effort mo, Rafael. Nasunog man ang resort o hindi, wala na ring halaga ang paraiso dahil sa mga utang ni Isabel na ako na ang nagmamay-ari ngayon. Isang malamig na tawa ang lumabas sa bibig ni Rafael habang dahan-dahang tumatayo, inaalalayan ni Isabel. Nagkakamali ka, Valeria. Akala niyo ba ni Mama ganito ako kadaling taluin? Inabot ni Rafael sa isang pulis. Nakararating lang ang isang maliit na digital recorder at isang folder na bahagyang naitago niya sa loob ng kahon bago lumabas. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng sabuatan niyo ni Senyora Carmen. Ang pag-upa niyo sa mga tauhan para sunugin ang resort na ito, ang palsipikadong mga dokumento ng utang, at ang pagbabanta niyo sa buhay ng mga anak ko. Ang mukha ni Valeria ay biglang nawalan ng kulay. Ang tunog ng paparating na mga sirena ng pulis ay tila naging isang hatol ng kamatayan para sa kanya. Ang bawat ilaw ng pulis na tumatama sa kanyang mukha ay nagpapakita ng kanyang takot at pagkatalo. Hindi maaari. Rafael, wala kang ebidensya. Ang hiyaw ni Valeria habang dahan-dahang pinalilibutan ng mga awtoridad. May ebidensya ako, Valeria. Dahil ang taong inutusan nyo ay ang taong binayaran ko para maging espiya sa loob ng opisina nyo. Ang huling salita ni Rafael bago tuluyang mapaupo sa tabi ni Isabel.
Ang apoy ay dahan-dahang namamatay, ngunit sa puso ni Isabel, may isang bagong liwanag na nagsisimulang sumikat. Ang paraiso ay wasak, ngunit ang kanyang mga alaala ay ligtas. At ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas na. Habang tinitingnan niya si Rafael, na sugatan at puno ng uling, naramdaman niya ang isang matinding bugso ng emosyon. Hindi na galit, kundi isang malalim na pasasalamat. Ngunit paano nila sisimulan ang pagbangon mula sa mga abo? At sapat na ba ang hustisyang ito para burahin ang lahat ng pait na itinanim ng pamilya Villanueva sa kanilang buhay? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay hindi nagdulot ng init, kundi ng lamig sa dibdib ni Senyora Carmen. Nakatayo siya sa harap ng kanyang dating mansyon na ngayon ay puno ng mga pulis at mga tauhan ng NBI. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng kulay at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at pagtataka. Hindi niya akalaing ang V-Corp, ang kanyang imperyo, ay guguho ng ganito kabilis. Senyora Carmen Villanueva, ikaw po ay inaresto sa kasong arson, fraudulent transactions, at conspiracy to commit kidnapping. Ang pahayag ng isang pulis habang isinusuot ang posas sa kanyang mga pulso. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Ako si Senyora Carmen Villanueva, ang chairman ng V-Corp. Ang sigaw ni Carmen, ang kanyang boses, ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Pilit niyang ipinaglalaban ng sarili, ngunit ang bawat paggalaw niya ay tila nagpapakita lamang ng kanyang kahinaan. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Rafael. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at pantalon, at ang kanyang mga braso ay may benda pa rin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang tinitingnan ang kanyang ina. Sa tabi niya, si Isabel ay nakatayo ng matatag. Hawak ang kamay ni Lucas at Leon. Rafael, anak, tulungan mo ako. Hindi mo pwedeng hayaang ikulong ako ng mga ito. Ako ang mama mo. Ang sigaw ni Carmen, umaasang makakakita pa rin ng awa sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit ang tanging tugon ni Rafael ay isang malalim at malamig na tingin. Ang aking ina ay ang babaeng nagturo sa akin na pahalagahan ng pamilya, mama. At ang aking tanging pamilya ay ang mga taong sinubukan mong sunugin, ang mga taong gusto mong kunin sa akin. Nang marinig ang kanyang mga salita, tuluyang bumagsak ang mukha ni Carmen. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa, ngunit hindi sa pagsisisi, kundi sa galit at pagkatalo. Magsisisi ka, Rafael. Magsisisi kayong lahat. Wala kayong pera. Magugutom kayo. Mas gugustuhin ko pang magutom kasama ang pamilya ko kaysa sa magpakabusog sa isang hapag na puno ng kasinungalingan at pait. Sagot ni Rafael. Kasunod ng pag-aresto kay Senyora Carmen, ang balita ng pagbagsak ng V-Corp ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Ang mga stocks ay bumaba sa pinakamababang antas nito at ang mga board members ay nagbitiw sa kanilang mga posisyon. Ang pangalan ng Villanueva, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng katiwalian. Nakarating din ang balita kay Valeria. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan sa loob ng isang selda sa presinto. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at ang kanyang mga luha ay nagpapahirap sa kanyang mata. Ibinasura ng kanyang pamilya ang lahat ng koneksyon sa kanya at siya ay nakakulong, nag-iisa, at walang kalaban-laban. Ang kanyang ambisyon ay nagdulot ng kanyang kapahamakan. Sa Paraiso Resort, ang mga abo ng nasunog na gusali ay tila mga paalala ng nakaraang labanan. Ngunit sa gitna ng pagkasira, merong pag-asa. Ang mga manggagawa ay nagsisimulang maglinis at ang mga residente ay nagtutulungan upang muling itayo ang kanilang pamayanan. Salamat, Rafael. Ang tanging naibulong ni Isabel habang nakatayo sila sa gitna ng mga abo. Salamat at ipinagtanggol mo kami. Salamat at sa wakas ay pinili mo kami. Tumingin si Rafael kay Isabel. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita niya ang isang bahagyang ng ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti
na tila isang sinag ng araw pagkatapos ng isang matinding bagyo. Ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Ang hustisya ay natamuna, ngunit ang pagpapatawad ay isang mas malalim na sugat na kailangan pang gamutin. Wala akong pinagsisisihan, Isabel, ang sabi ni Rafael. Ang tanging pinagsisisihan ko ay ang 4 na taon na nawala sa atin. Ngunit tapos na ang lahat. Kaya na ninyong mamuhay ng payapa. Kaya ko na kayong iwan. Nagulat si Isabel sa sinabi niya. Ano? Nakuha mo na ang hustisya. Ligtas na kayo sa aking pamilya. Sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malawak na dagat. Panahon na para umalis ako. Hindi ako karapat-dapat na manatili rito. Hindi ko pwedeng dungisan ang bagong simula nyo ng aking nakaraan. Tiningnan ni Rafael sina Lucas at Leon, na ngayon ay masayang naglalaro sa dalampasigan. Ang kanyang puso ay puno ng pait, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Ang kanyang presensya ay magiging paalala lamang sa kanila ng sakit at pighati. Ngunit bago pa man makakilos si Rafael upang lisanin ang pamilya, 2 maliit na tinig ang umalingaw-ngaw sa hangin. Tila isang himig na matagal na niyang hinahanap. Papa! Papa! Isang malakas na hampas ng hangin ang tila nagdala ng mga salitang iyon sa kanyang mga tainga. Ang mga boses ni Lucas at Leon ay tumagos sa kanyang puso. Mas malakas pa kaysa sa anumang hukuman o batas. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang iyon mula sa mga batang inakala niyang hinding-hindi na niya mapapaamo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sorpresa at kaligayahan. Maari ba siyang manatili? Ang 2 salita, Papa, Papa, ay tila isang kanta na pilit na nagpapalitaw sa mga ulap ng pait sa puso ni Rafael. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang dahan-dahang lumingon. Nakita niya sina Lucas at Leon, tumatakbo papalapit sa kanya sa dalampasigan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng ngiti at pag-asa. Lumuhod si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang matagal na niyang pinipigilan. Nang marating siya ng mga bata, niyakap nila siya ng mahigpit. Ang kanilang mga maliit na bisig ay tila mga tanikala na ayaw bumitaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Rafael ang tunay na yakap ng pagmamahal. Isang yakap na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Papa, akala namin aalis ka na. Ang bulong ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi na. Nandito na si Papa. Hindi na aalis si Papa. Ang sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay basag dahil sa matinding emosyon. Niyakap niya ang 2 bata nang mas mahigpit. Tila ba kapag binitawan niya ang mga ito, ay tuluyan na silang mawawala sa kanya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod, sakit, at pagsisisi ay tila naglaho, napalitan ng isang matinding kaligayahan. Dahan-dahang lumapit si Isabel. Nakatayo siya sa likuran ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa 3 figura na magkayakap. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit at saya. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa mga mata ni Rafael, ang pagmamahal para sa kanilang mga anak na ngayon ay unti-unting lumalabas. Rafael, ang mahina niyang tawag. Binitiwan ni Rafael ang mga bata at tumayo. Humarap siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Isabel, patawarin mo ako. Hindi ko kayang bayaran ang lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Hindi ko kayang ibalik ang 4 na taon na kinuha ko sa'yo. Ngunit, kung hahayaan mo ako, gusto kong manatili. Gusto kong maging ama sa mga anak ko. Kahit na ibig sabihin niyan ay sa malayo lang ako titingin. Hindi na ako manghihimasok sa buhay mo. Hindi na ako magdudulot ng kahit anong gulo. Gusto ko lang makita silang lumaki. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang balang tumatama sa pader na itinayo ni Isabel. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay dahan-dahang nilalamon ng pag-unawa.
Nakita niya ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Rafael, hindi ang huwad na pagsisisi na nakikita niya dati. Lumapit si Isabel. Huminto siya sa harap ni Rafael, ang kanilang mga mukha ay magkalapit. Ang pagkamuhi, Rafael, ay isang mabigat na pasanin at pagod na akong dalhin ito. Pagod na akong maging isang babaeng puno ng galit at pait. Inabot ni Isabel ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mukha ni Rafael. Ang init ng kanyang palad ay tila isang kuryente na dumaloy sa katawan ni Rafael. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho na. Hindi ako magpapanggap na madali ang pagpapatawad, Rafael. Hindi ito mangyayari sa isang iglap. Ngunit, kung handa kang patunayan ang sarili mo araw-araw, kung handa kang maging isang tunay na ama sa mga anak natin, at kung handa kang maging isang tunay na partner na handang magbuhat ng pasanin sa buhay, kung gayon, huminga ng malalim si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga bata ay nakatingin sa kanila ng may pagtataka at kuryosidad. Kung gayon, umuwi na tayo, Rafael. Ang mga salitang iyon ay tila isang himig na matagal nang hinahanap ni Rafael. Isang himig ng pag-asa, pagmamahal, at pagpapatawad. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Isabel. Salamat, Isabel. Salamat sa lahat. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang dalawa ay dahan-dahang naglakad pabalik sa resort, na ngayon ay puno pa rin ng mga bakas ng sunog, ngunit may bagong pag-asa. Hawak-hawak nila ang mga kamay ng kanilang mga anak, isang pamilya na muling binuo mula sa abo ng nakaraan. Ang resort ay nasunog, ngunit ang tahanan sa kanilang mga puso ay nananatiling matatag. Ang pagpapatawad ay hindi isang kaganapan, ito ay isang proseso. At sa bawat hakbang nila, alam ni Isabel na handa siyang simulan ang paglalakbay na yon, kasama ang lalaking sa wakas ay natuto ng pahalagahan ang tunay na halaga ng pagmamahal. Ngunit paano nila muling itatayo ang lahat? At sapat na ba ang pagpapatawad para sa isang pamilya na ang nakaraan ay puno ng sakit at pagtataksil? Ang bawat ingay ng martilyo na tumatama sa kahoy at ang bawat patak ng pawis na umaagos sa noo ni Rafael ay tila musika sa tainga ni Isabel. 4 na linggo na ang lumipas mula nang nagdesisyon si Isabel na tanggapin muli si Rafael sa buhay nila. Ngayon, ang nasunog na Paraiso Resort ay nagsisimulang muling bumangon mula sa abo. Wala na ang dating CEO na may mamahaling suit. Ngayon, si Rafael ay isang simpleng karpintero. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at ang kanyang mukha ay puno ng dumi at alikabok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Siya ang nangunguna sa pagtatayo ng bagong silid-tulugan, matiyagang pinapanday ang bawat kahoy na tila isang ginto. Papa, gusto mo ba ng tubig? Tanong ni Lucas habang nilalapitan si Rafael. Salamat anak, napakabait mo talaga. Ang nangiti ni Rafael ay kasing init ng araw habang kinuha ang baso. Hindi na siya estranghero sa mga bata. Ngayon, si Rafael ang naghahatid at sumusundo sa kanila sa paaralan, ang nagkukwento ng mga bedtime story at ang nagtuturo sa kanila kung paano mag-ukit ng mga kahoy na bangka. Ang dating malaking puwang sa kanilang buhay ay napupuno na ng pagmamahal at presensya. Si Isabel naman ay abala sa pagpaplano ng bagong disenyo ng resort. Ang bawat sulok ng bagong paraiso ay pinupuno niya ng pag-asa at inspirasyon. Ang kanyang tawa ay mas malaya na ngayon at ang kanyang mga mata ay puno ng ningning na matagal nang nawala. Isang hapon, habang nagpapahinga si Rafael sa lilim ng puno, matapos ang maghapong pagtatrabaho, dahan-dahang lumapit sina Lucas at Leon. May 2 itim na marka sa kanilang mga pisngi. Papa, tulog ka po ba? Bulong ni Leon. Oo, mukhang pagod na pagod si Papa. Bulong naman ni Lucas.
Dahan-dahan nilang kinuha ang uling na galing sa nagdaang sunog at maingat na ipinahid ito sa mukha ni Rafael habang mahimbing itong natutulog. Hindi nila napigilan ang tumawa ng mahina, tila ba naglalaro ng isang lihim na laro. Nang imulat ni Rafael ang kanyang mga mata, isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw sa kanyang harapan. Si Isabel iyon. Nakatayo siya, hawak ang kanyang tiyan, at ang kanyang mga luha ay umaagos dahil sa sobrang pagtawa. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Rafael. Hinawakan niya ang kanyang muka at nakita ang maitim na uling. Kayong dalawang bata. Naghahabulan ng mag-aama sa paligid ng resort at ang tawa ni na Lucas at Leon ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Nakatayo si Isabel, pinapanood silang naglalaro. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ito ang pamilya na matagal na niyang pinangarap. Nang gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, nakaupo si Isabel at Rafael sa labas ng kanilang bahay sa ilalim ng mga bituin. Ang init ng apoy mula sa maliit na bonfire ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Rafael kay Isabel at inilapag ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang kanyang hininga ay mainit at regular, at ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Isabel. Masaya ako, Isabel. Ang bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Mas masaya ako ngayon kaysa sa mga araw na hawak ko ang lahat ng kayamanan ng V-Corp. Hindi umimik si Isabel. Sa halip, dahan-dahan siyang sumandal sa ulo ni Rafael at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kapayapaan at seguridad na matagal na niyang hinahanap. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pagmamahal at ang pangako ng isang bagong simula. Ang paraiso ay muling itatayo. Ang mga pader ay magiging mas matatag. Ngunit ang mas mahalaga, ang mga pader sa kanilang puso ay tuluyan ng gumuho at ang espasyong yon ay napupuno na ng yakap, tawa at ang walang hanggang pag-ibig ng isang pamilya. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila naputol nang dumating ang isang mensahero na may dalang isang maliit na sobre. Isang sulat na galing sa Manila. Ano ang nilalaman ng sulat na yon? Ito ba ay magdudulot ng bagong pagsubok sa kanilang bagong biling kapayapaan? O ito ba ay magsisilbing huling piraso ng puzzle sa kanilang kwento ng pagpapatawad? Ang maliit na sobre ay nakalapag sa ibabaw ng lamesa sa sala. Sa loob ng ilang araw, walang sino man ang naglakas loob na buksan ito. Alam ni Rafael na galing ito kay Senyora Carmen. Alam din niya na ang laman ng sulat na yon ay maaaring magdulot ng panibagong alon ng sakit at pait sa puso ni Isabel. Isang hapon, habang naglalaba si Isabel sa labas ng bahay, dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ng papel. Ilang sandali siyang nakatitig sa sulat kamay ni Carmen. Ang sulat kamay na matagal nang nagbigay sa kanya ng takot at bighati. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang sobre. Ang laman ng sulat ay maikli lamang, ngunit ang bawat salita ay tumatak sa kanyang puso. Ito ay isang sulat na puno ng paghingi ng tawad. Isang paghingi ng tawad mula sa isang inang sa wakas ay napagtanto ang halaga ng pagmamahal kaysa sa yaman. Isang paghingi ng tawad mula sa isang lola na nais makita ang kanyang mga apo. Walang luha ang pumatak sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang puso ay kalmado at ang kanyang isipan ay payapa. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang bigat nito ay wala na. Dahan-dahan niyang nilukot ang sulat at inilapit ito sa apoy mula sa kanilang lutuan. Pinanood niya ang bawat sulat na maging abo, kasama ang lahat ng pait at galit na matagal niyang kinimkim. Nang gabing iyon, habang malalim na ang tulog ni na Lucas at Leon, lumabas si Isabel. Nakita niya si Rafael na nakaupo sa labas,
nakatingin sa mga bituin. Binuksan ko ang sulat. Ang sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malambing at kalmado. Napalingon si Rafael. Anong sinabi niya? Humihingi siya ng tawad. Nais niyang makita ang mga bata. Sagot ni Isabel. Pero sinunog ko na. Hindi ko na kailangang basahin pa. Ang tanging mahalaga ay ang present. At ang present ay ikaw, Lucas at Leon. Nagulat si Rafael sa sinabi niya. Lumapit siya kay Isabel at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Isabel, salamat. Salamat sa pagpapatawad. Ang bulong ni Rafael. Hindi pa ako lubusang nakakapatawad, Rafael, pero handa akong magsimula ulit. Kasama ka. Sagot ni Isabel. Sa sandaling yun, ang langit ay biglang nagdilim at ang ulan ay bumuhos ng malakas. Hindi isang bagyo, kundi isang malalim at payapang ulan. Tulad ng ulan na naghatid ng pait at sakit 4 na taon na ang nakalipas, ngayon, ito ay nagdadala ng bagong pag-asa at pagpapatawad. Mabilis na kinuha ni Rafael ang isang malaking payong at inihawak ito sa ibabaw ni Isabel. Ngunit hindi na siya tumakbo papalayo. Sa halip, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Dahan-dahang inilabas ni Rafael mula sa kanyang bulsa ang isang simpleng singsing na gawa sa pinagtagpi-tagping damo. Isang singsing na gawa ng kanyang sariling kamay. Isabel, sa ilalim ng ulan na ito, sa harap ng mga bituin at sa pangalan ng ating mga anak, gusto kitang pakasalan muli, hindi na bilang CEO, kundi bilang Rafael, ang lalaking handang maging haligi ng ating pamilya. Hindi umimik si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luha at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang kamay at isinuot ni Rafael ang singsing. Ang singsing na yon ay hindi mamahalin, ngunit ang halaga nito ay mas malaki pa kaysa sa anumang diamante sa mundo. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, dahan-dahang nilapit ni Rafael ang kanyang mukha sa mukha ni Isabel. Ang kanilang mga labi ay naglapat, isang halik na puno ng pagpapatawad, pagmamahal, at pangako ng walang hanggang kaligayahan. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas ng lahat ng sakit at pait. Iniiwan ang isang malinis at bagong simula. Nabalik lamang sila sa katotohanan nang marinig nila ang mga tawa ni Lucas at Leon. Lumabas ang 2 bata. Suot ang kanilang mga kapote at mabilis na tumakbo papalapit sa kanila. Mama, Papa, gusto rin po naming maligo sa ulan. Sa ilalim ng malaking payong, ang 4 na figura ay nagsama-sama. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa gitna ng ulan, isang patunay na ang pag-ibig, pagpapatawad at pamilya ang tunay na yaman na hindi kayang bilhin ng anumang kapangyarihan. Ang bawat isa sa kanila ay natagpuan ng kanilang paraiso, hindi sa isang marangyang resort, kundi sa init ng kanilang mga yakap, sa pagmamahal ng kanilang mga puso at sa pagkakaisa ng kanilang bagong simula. Ang mga lihim ng ulan ay sa wakas ay nabunyag at ito ay nagdala ng pagpapatawad at kapayapaan. Ang araw ay sumisikat na muli sa paraiso, mas maliwanag at mas makulay kaysa dati. Ang resort, na ngayoy mas simple, ngunit mas matatag, ay muling naging kanlungan ng kapayapaan at pag-asa. Wala na ang mga gusaling gawa sa salamin at bakal. Sa halip, mga kawayan at nipa ang bumubuo sa bawat istruktura, sumasalamin sa pagiging matibay ng mga taong naninirahan dito. Nakatayo si Isabel sa harap ng bagong gawang reception area. May ngiti sa kanyang mga labi habang binabati ang mga panauhin. Sa kanyang daliri, naroon pa rin ang singsing na gawa sa damo, isang paalala ng kanyang muling pag-aasawa kay Rafael. Ito ay hindi isang granding kasal, kundi isang simple at taos-pusong seremonya sa tabing dagat, kasama ang 2 saksi na sina Lucas at Leon. Si Rafael naman, na ngayon ay masaya bilang Chief Carpenter at Maintenance Manager ng resort, ay abala sa pagtatanim ng mga bagong halaman sa hardin. Ang kanyang balat ay mas umitim na,
at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga gasgas at paltos mula sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Ngunit sa tuwing titingin siya sa kanyang pamilya, naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng kapangyarihan at yaman.